Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling linggo na ng ating paghahanda sa panahon ng Kwaresma. Sa susunod na linggo, muli tayo magkakatipon, mga mahal na araw na. Nasa rurok na tayo ng ating pinaghandaan, nasa dulo na ng ating finish line. Subalit sa huling linggo sa panahon ng Kwaresma, ibinibigay pa rin sa atin ng liturhiya ng simbahan ang pinakamakapangyarihang kwento sa Ebanghelyo, ang pagbuhay kay Lazaro. Ito hindi lamang simpleng kwento ng himala o milagro, kundi ito rin ay kwento ng malalim na pagkakaibigan na ang mensahe ay tungkol sa buhay, kamatayan at pag-asa. Alam po ninyo, kung ating titignan, ang kwento ni Lazaro ay kwento rin ng bawat isa sa atin. Marahil hindi nga tayo pisikal na namatay, na hindi humihinga, pero maraming pagkakataon tayo rin ay pinatay ng marami at malungkot nating pinagdaraanan. Kaya tunay na ang huling linggo sa panahon ng Kwaresma ay linggo ng biyaya at pagpapala. At sa muling pagbuhay ni Jesus kay Lazaro, ano ang siyang pwede nating matutuhan nang sa gayon sa ating bawat pagkamatay, muli tayong mabubuhay? Alam niyo, pwede po natin hiramin ang mga salitang namutawi sa bibig ni Marta. Lalo't higit ang mga taong nakaranas na mawalan ng isang minamahal. Ano ang sabi? Panginoon, kung sana'y narito kayo, hindi po namatay ang kapatid ko. You see, my dear friends, this line of Martha is indeed very human. Sapagat ito ang linyahan ng isang totoong tao na mayroong pinagdaraanan. Hindi ba't maraming pagkakataon, ito rin po yung nasasambit ng ating mga labi. Panginoon, nasan kayo nung kailangan namin kayo? Panginoon, bakit niyo po hinayaan na mangyari ang mga bagay na ito? At kagaya ni Marta, minsan na rin nating nasambit, kung sana'y totoo ang Diyos, hindi sana nangyari ang mga bagay na ito. Kaya kung ating susumahin yung mga human words na ating minsan nang nabanggit, parang minsan pakiramdam natin, hindi lamang wala ang Diyos, kundi pakiramdam natin, parang lagi siyang late. Parang hindi dumarating ang Diyos sa panahong higit natin siyang kinakailangan. Pero ipinapaalala po ng ating Ebanghelyo, sabi nga nila Yaya Dab at ni Alden, ang Diyos hindi late. Ang Diyos hindi advance. Ang Diyos laging tama ang panahon. At ito ang siyang ibinibigay sa ating unang paalala. Hindi po nahuhuli ang Diyos dahil meron siyang mas malalim na plano para sa atin. At ano po yung planong iyon sa buhay ni Lazaro? Hindi po nagpatumpik-tumpik si Jesus para lamang pigilan yung kamatayan ni Lazaro. Hindi siya nagmadali upang pigilan yung impit na kamatayan, kundi dumating si Jesus sa tamang panahon upang ipakita na siya'y Diyos hindi lamang ng buhay, kundi siya rin ay Panginoon kahit sa kamatayan. At ito ang siyang unang bagay po na dapat nating matutuhan. Ang Diyos hindi po late. Ang Diyos hindi po laging advance. Ang Diyos laging tama ang panahon. Pangalawa, makikita natin sa Ebanghelyo na sa kabila ng kanyang taglay na kapangyarihan bilang Diyos, si Jesus taong-tao. And just like the rest of us, He knew exactly how it is to cry. Ang sabi sa Ebanghelyo, tumangis si Jesus. Bakit po siya napaiyak? Napaiyak dahil sa kamatayan ng isang minamahal. Napakalalim po ng pag-iyak ni Jesus na ito para sa ating lahat. Ito hindi lamang simpleng pakikiramay, kaya siya napatangis.
Pero makikita natin na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang Diyos, tao din. Nasasaktan, nalulungkot, tumatangis, nahihirapan. Kaya ano po yung magandang paalala sa atin ngayon? It is indeed a good news that every time we too ourselves have been crying, Jesus Christ with us as well. Kapag tayo po ay tumatangis din ang Panginoon. Pag daw po tayo ay mayroong nasasaktan sa bawat pinagdaraanan, nasasaktan ng Diyos. Kaya alam ninyo, hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na hindi niyo po nalalaman yung pinagdaraanan ko. Sabi nga ng kasabihan, been there, done that. Kung naranasan nating pagtaksilan, alam yan ni Jesus. Kung pinagdaanan nating ipagpalit, hindi yan bago kay Jesus. Kung naranasan nating mawalan ng isang mahal sa buhay, alam na alam yan ng ating Panginoon. Alam niyo, naalala ko po yung isa kong kaibigan na kinuha na yata niya ang lahat ng malungkot sa buhay. Sapagkat yung kaibigan ko po, na-diagnose na mayroong breast cancer. At hindi pa doon nagtapos. Matapos po niyang malamang meron siyang breast cancer, iniwanan siya ng kanyang mister kapalit ng isang batang babae. At ang pangatlong yumurak talaga sa kanyang kalooban, may sakit, iniwanan ng asawa. Pangatlo, sabi niya, nalaman niya, Father, yung anak ko nagtanan dahil buntis. In the course of our conversation, sabi ko sa kanya, nauunawaan ko kung gaano kabigat yung pinagdaraanan mo. Alam niyo, bigla niya pong tinapik yung kamay ko. Sabi niya, sinungaling. Kahit kailan, hindi mo mararamdaman kung paano ipagpalit at iwanan dahil wala kang asawa. Kahit kailan, hindi mo mararanasan ang sakit ng kanser. Kahit kailan, hindi mo alam ang pakiramdam ng anak na nabuntis ng maaga at nagtanan. Pero sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin ito. Hindi natin pwedeng sabihin kay Jesus na hindi niya alam yung sakit na ating nararanasan. Ramdam ni Jesus ang ating bawat pinagdaraanan. Kaya po sa susunod na pagkakataon na iiyak tayo, malamang ang tanong natin, nasan ang Diyos? Nandun, umiiyak na kapiling natin. Sa susunod na pagkakataon, pagtataksilan tayo at masasaktan, nasan si Jesus? Nandoon, pinagtaksilan at nasasaktan din. Kaya siguro, talagang napakasikat ng Nazareno. Bakit? Pansinin ninyo, maraming mga taong Katoliko na sa Nazareno lumalapit. Hindi dahil sila yung mga masokista na gusto lamang nasasaktan o nahihirapan. Pero pansinin ninyo, masarap magdasal sa Diyos na alam natin, kapareho natin ng pinagdaraanan. Huwag na lamang ang Nazareno. Bakit po ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo manood ng mga teleserye? Kasi relate tayo doon sa bidang sinasampal ng kontrabida. Relate tayo doon sa bidang pinahihirapan ng mga kontrabida. Hindi dahil tayo mga masokista, kundi alam natin, ganyan yung karanasan ko. Yan yung pinagdaraanan ko, akong ako. Kaya kapag lumapit tayo sa mahal na poong Nazareno, and take note, may good news po ako, konting singit. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa mga darating na araw, ilalabas natin dito yung ating bagong krus na mayroon pong relic ng true cross of Jesus. Salamat sa Diyos na pagkalooban tayo sa Peña ng relic ng krus ni Jesus. Galing pa po sa Jerusalem. Kaya ilalagay natin dito. Kaya yung gagamiting krus ng Nazareno sa ating posisyon ngayong mga mahal na araw, may relics ng totoong krus ni Jesus. And going back, yun po yung pangalawang mensahe ng ating pagdiriwang ngayong huling linggo. Si Jesus, been there, done that. Alam niya ang ating bawat pinagdaraanan, ramdam niya ang bawat sakit na ating nararanasan. At panghuli,
binuhay ng kapangyarihan ni Jesus ang patay na si Lazaro. Alam niyo, napag-isip ako, mangyayari kaya yung himala? Mabubuhay kayang muli si Lazaro kung hindi niya napakinggan ang sinabi ni Kristo? Ang sabi po sa Ebanghelyo, igulong ang bato. Lumabas ka. Kung hindi po siguro na ibulong yung bato, kahit po narinig ni Lazaro, patuloy siyang nasa loob ng libingan. Kahit siguro na igulong yung bato, pero hindi lumabas si Lazaro, hindi siya muling mabubuhay. Anong ibig sabihin? Mga minamahal ko mga kapatid, maraming pagkakataon gusto tayong buhayin ni Jesus, pero tayo ang matigas ang ulo. Ayaw natin igulong ang bato ng pagbabago. Ayaw natin alisin ang bato na pumipigil sa atin upang makamit ang milagro ni Kristo. Kwento ko lamang po just recently, meron po akong kausap, bagong kaibigan. Pag po kasi nakakakita po ako ng magkasamang lalaki at babae, automatic po sasabihin ko, mag-asawa po kayo? Pag sinabing, opo, ang next ko pong tanong, kasal na? Opo. Ang follow-up question ko, sang simbahan po? Sabi po nung babae, ay hindi po, sa City Hall. Sabi ko, hindi ho kayo kasal. Ay hindi, Father, kasal po kami, may mga ninong po kami. Pag po kasi gano'n, minsan hindi na po nakikipagtalo. Lalo pat kapag hindi naman talaga niya alam yung kanyang sinasabi. Kaya sasabihin ko na lang po, hindi po kayo kasal, meron tayong kasalang bayan sa Agosto, magpakasal po kayo. Binago ko na po yung aming kwentuhan. Ang sabi ko sa kanya, ngayon po sa estado ng buhay ninyo, ano pa po bang pinagdadasal niyo sa Diyos? Ano pa po bang hinihingi niyo sa Kanya? Alam niyo, halos matawa ko nung kanyang sinabi sa akin, Father, isa lang naman po yung pinagdadasal ko na pagpalain ng Diyos yung pamilya namin. Sabi ko, parang hindi ho mangyayari yung dasal ninyo. Paano kayo pagpapalain kung namumuhay sa kasalanan? Paano aagos ang biyaya kung merong nakaharang? At alam nyo, yun po yung hindi maintindihan ng mga taong nagmamahalan na sila-sila lang. Anong ibig ko sabihin? Mahal mo ko, mahal kita, hindi tayo nag-aaway, okay na yon. Kahit hindi tayo kasal. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ito'y paalala. Hindi lamang sa mga hindi kasal. Igulong ang bato na humaharang upang makamit natin ang milagro ni Kristo. Igulong ang bato na pumipigil upang makamit natin ang himala na hinihiling natin. It's quite interesting that part of the healing, the raising back to life of Lazarus, anong sabi sa Ebanghelyo? Ang sabi ni Jesus, lumabas ka. Ang sabi, ang buong katawan ni Lazaro, nababayot ng damit panglibing. It rings a bell. Bakit? Hindi ba't nung si Jesus ay muling nabuhay, hindi naman siya lumabas ng kuweba nang nakabalot ang buong katawan. Natatandaan ninyo ang eksena? Ang damit panlibing nakatupi ng maayos doon sa tabi. Pero kay Lazaro, hindi. Nakapalibot pa rin sa kanyang katawan. Anong ibig sabihin? Ang muling pagbuhay ay hindi lamang isang one-way na kahilingan. Ang muling pagbuhay kay Lazaro dapat gugustuhin din niya. Dapat na naisin din niya. At ito hindi lamang sa kanyang ganang sariling kakayahan. Kaya anong sabi? Kalagan upang mapakawalan. Dito po papasok yung kahalagahan ng pamayanan. Alam nyo, aaminin ko po sa inyo, 3 taon na ako dito sa Peña, natutuwa naman po ako. No? Hindi po yun bola. Natutuwa ako, ang dami na po nagsisimba sa ating simbahan. Pero alam nyo, kung ating titignan, marami nga po tayo nagsisimba paglinggo, hindi pa po ito ang tamang bilang ng mga Katoliko sa ating pamayanan. Mas marami po yung hindi nagsisimba
kumpara sa mga nagtutungo ng simbahan. At ano po yung nakakatakot po dito? Ang nakakatakot, hindi lamang yung hindi ka nagsisimba. Ang nakakatakot, yung hindi ka nagsisimba kasama ng pamayanan. Hindi ko po alam kung napapansin niyo to pag linggo, yung mga katabi po ninyo, nakasama niyo nagdarasal, nakasama niyo nagsisimba, hindi man kayo magkakilala, pero pareho po kayo. Ano yun? Pareho kayong umaasa na sa kabila ng ating pinagdaraanan, pwede tayong lumapit, hindi ng isahan, kundi pwede tayong lumapit sa Diyos ng sama-sama. Yung pong opening prayer, ang tawag po sa opening prayer, hindi po opening prayer. Ang tawag po sa opening prayer, collect. Collect. Na kung ating titignan, parang ganito po yan, collect. Ang opening prayer, sa pamamagitan ng pari, titipunin niyang lahat ang panalangin ng sambayanan at iaakyat sa paanan ng Diyos upang ito'y kanyang mapakinggan. Aba, ang ganda nun. Mantakin mo, yung taong katabi mo na hindi mo naman kakilala, pinagsasama ang panalangin mo at panalangin niya upang maakyat sa paanan ng Ama. Kumpara sa mag-isa kang nagdadasal sa loob ng bahay mo. Kumpara sa mag-isa kang nananalangin nang wala kang nakakasama. At yun po yung ibig sabihin ng kalagan upang mapakawalan. Ang una, kung hindi naman natin gugustuhin mabuhay, walang mangyayari sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ibig natin maging malaya, ito hindi lamang sa ating sariling gawa. Kailangan ng panalangin at tulong ng pamayanan upang tayo ay lubusang mapakawala at maging malaya. Kaya mga minamahal kang mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng ating ebanghelyo ngayong linggo. Anong bahagi ng buhay natin nangangailangan ng milagro ni Kristo? Anong bahagi ng iyong buhay na patay na gusto mong muling buhayin ni Jesus? Marahil patay na pananampalataya, patay na paninindigan, walang buhay na ugnayan sa tahanan, patay na kaluluwa dahil sa dami ng kasalanan. Kapatid, may pag-asa pa. Kahit si Jesus tumatangis sa bawat pagkamatay na ating pinagdaraanan. At muli niyang sinasabi sa atin, igulong ang bato, lumabas ka, pakawalan upang maging malaya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hilingin. Hindi man tayo patay, humihinga man, pero ibig ni Jesus na buhayin ang bawat bahagi sa buhay natin. Ang tanong, handa ba nating tanggapin? Amen.